40 provinces po ang aking napuntahan. Tinaboy lang ako dahil sa daladala ko pong bisikletang kinakalawang. Hindi ko po ito makakalimutan. Ito po yung larawang ito. Kahit na ang dala ko'y kinakalawang, former president pa talaga ang inyong inabuso. Senior citizen na, siya lang po yung nagmahal, nagbigay ng tapang at malasakit sa ating mamamayan. Tayo sa kakasikaw dito para sa ating bayan. Muli, ako po si Sikad Pilipinas na nagmula sa Don Carlos, Bukidnon, from the central part of Mindanao, na kung saan matatagpuan ang fresh pineapple produce. So, dala-dala ko po ang tamis ng pinya at kasing tamis ng mga ngiting mga matatandang nandito ngayon. Ikinararangal ko po na ibahagi sa inyo na kaisa po ako na sumisigaw na sana ay magkaroon ng batas na mapangalagaan ang inyong karapatan at dignidad. Mga matatandang Pilipino, haligi ng ating bansa. Ang Sikad Pilipinas po ay may kahulugan na strong, intelligent, knowledge, action, and dedication. Dahil po ito sa aking paglalakbay na nagsimula noong January 5, 2023. So bukas, June 5, mag-iisang taon na din po akong nandito sa Maynila. Dahil noong June 5, 2025, bumalik po ako dito sa Metro Manila ng after po ng aking biyahe sa Norte. 40 provinces po ang aking napuntahan sa pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga ehensya ng ating punong probinsya, mga gobernador, para po makakalap ng suporta para suportahan ang nasabi ni Founder Onen na siyang aking advokasya, itong pagpapasa sa Anti-Elderly Abuse Act. No? So itong batas na ito ay nakabinbin sa Senado at Kongreso. Imbis na impeachment ang inyong kinakalankaran dyan sa Senado, puro na kayo away, wala nang nangyayari dyan sa inyong paggawa ng batas. Mas maganda sigurong tutukan at bigyan nyo ng pansin ang batas na ito na nakabinbin. Kasi kung kaya nilang gawin ang nangyari kay Tatay Digong na dalhin sa ibang bansa, kalat ka rin ng isang opisyal, uniform personnel pa, nakakahiya. Grabe yung pang-aabuso. Former president pa talaga ang inyong inabuso. Senior citizen na, siya lang po yung nagmahal, nagbigay ng tapang at malasakit sa ating mamamayan. Panatag ang ating kalooban, panatag ang aming kaloobang mga kabataan maglakad. Sa mga nag-aaral, mapalad sila dahil merong Pangulo na nagsilbi, nagbigay ng kapanatagan. Pwede silang maglakad papunta sa kanilang paaralan nang walang inaalalang na mangyayari sa kanila sa lansangan. Dahil ligtas nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, subukan yung maglakad na nag-iisa kahit na may kasama kayo. Hindi natin alam dyan sa unahan, may nakaabang, may bitbit ng ice pick. Dahil laganap na ang droga. Kaya ako po, nagpapasalamat din po ako sa anak ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil siya lang po yung bukod tanging tumanggap sa aking pagbisita o sa aking pagkortesiya dito sa bansang Pilipinas na gusto kong ilahad sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero walang nangyari nung pumunta ako ng Malacanang. Tinaboy lang ako dahil sa daladala ko pong bisikletang kinakalawang. Pero ang bukod tanging tumanggap sa akin, ang ating susunod na Pangulo, Inday Sara Duterte. Siya lang po yung may puso. Ako po, may bitbit na bisikleta kinakalawang mula sa probinsya ng Bukidnon, Mindanao. Sa Malacanang tinaboy ako kasi ang sabi, baka may bomba. Ano ang mapapala ko kung magdadala ako ng bomba? Ang gusto ko lang, hangad ko, proteksyon ng mga matatandang Pilipino para wala ng mga senior citizen, pinapabayaan at iniiwan ng kamag-anak. At hindi lang yan, pati pala ang nasa pamahalaan, minsan ginagamit ang mga matatanda. Gaya sa nangyari kahapon, ginamit ang mga matatanda
para umapila sa panggugulo, makiisa sa pagrarally, tumanggap sila ng 500 piso. Kawawa. May natanggap din daw silang gamot. Kaya lang ang problema, expired pa. Kawawang mga matatanda, inaabuso, tinatapakan ang kanilang karapatan bilang mamamayan, pundasyon ng ating bayan. Bilang boses ng kabataan, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung time po na nag-courtesy call ako kay VP Inday Sara Duterte noong April 2024, hindi ko po ito makakalimutan. Ito po yung larawang ito na pinaalalahanan niya pa ako. Hindi man po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Committed, binanggit ko po yan sa kanya harap-harapan. At ang kanyang payo sa akin, ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral dahil may potensyal ka. Kahit na ang dala ko'y kinakalawang, pero ngayon, natanggap ko na ang binanggit ni VP Inday Sara na pag-asa sa alternative learning system. 64.44 ang grades na aking nakuha. VP Inday Sara Duterte, maraming salamat sa iyong payo. Dahil sa payo mong yun, nag-enroll ako sa alternative learning system sa Pasay City. Division 3 sa office ng alternative learning system dito. Dahil ako po ay nanunuluyan dito sa Bangkal Makati po, sa isang pagawaan ng sasakyan, talyer. Kaya itong aking bisikleta, kahit kinakalawang na, fully welded po ito ng box garage na siyang umampon sa akin. Akala ko, ang mga Ilocano kagaya ni Marcos, magnanakaw, kurap. Hindi pala, marami ding mga Ilocanong mababait gaya ng aking tinutuluyan. Sobrang bait nila, tinanggap ako buong puso. Hindi nila ako kadugo, pero tinanggap nila ako. Pero nung pumunta ako ng Ilocos Norte, pumunta ako ng Kapitolyo, minsan din akong tinaboy doon. Kasi yung time na yon, yun po yung panggigipit din nila kay VP Inday Sara Duterte. Kaya ikinakalagkad ko po dito sa inyong harapan ang bisikletang kinakalawang na bukod tanging umarap at nagpa-picture at humawak na gusto sanang sumakay sa aking bisikleta, VP Inday Sara Duterte lamang. Bukod tanging mataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas. At sabi nga niya, susuportahan niya po ang pagpapasa ng Anti-Elderly Abuse Act. Hindi natin hahayaan na meron pang isang senior citizen na kakalad ka rin, dadalhin sa mga dayuhang husgado. Kung nagkasala man sila dito sa ating bansa, dapat sila dito panagutin. Pero para sa akin, hindi po kasalanang nagawa ni Tatay Digong na disiplinahin ang mamamayan dahil laganap na ang droga nung panahong pagpasok niya. Pero nung nasimulan niya, maraming sumuko, maraming nagbago. Tingnan natin ang ating mga kababayang iba na naging food delivery rider ngayon. Testimony nila, kung hindi dumating ang isang Duterte, siguro patay na sila. Kaya yung mga senador na nagpupumilit na gusto talagang tanggalin si VP Inday Sara Duterte, ang payo ko sa inyo bilang boses ng kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral na aking nasaksiyan sa aking paglibot sa Pilipinas 2 taon at 5 buwan, mas tutukan ninyo ang flood control scam. Dahil sa mga kalsadang aking nadaanan, bahagi po yan ng proyektong kinakalandkad ninyong flood control scam. Maraming kalsada ang lubak-lubak, imbis ang kalsada matulin, putol-putol. Lalong-lalo na dyan sa norte na pinagmamalaki nila na marami daw proyekto na nagawa. Pero masasabi ko lang, substandard ang kanilang mga ginamit na mga bakal. Kaya marami pong baha ang aking nadaanan, lalong-lalo na sa Cagayan at papunta ng Apari at sa Santa Ana. Tinumbok ko po ang dulo ng kalsada ng Pilipinas. Kung may kanta daw na hulo to Apari, hindi po yan ang tugma sa dulo ng Pilipinas. Dahil ang dulo ng Pilipinas, tawi-tawi, magsukol mga kapatid nating Muslim sa inyong pagtanggap sa akin dyan. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa akin dyan. Mga Muslim, Assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Hindi man ako kauri ninyo,
pero buong puso din po ako ninyong tinanggap. Lalong-lalo na sa mga mababait din na mga Ilocano na sa dulo ng kalsada ng Pilipinas